Una sa lahat, rider patay matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Dasmariñas, Cavite. Sa pulsa video kung paano dinikitan at malapitang pinaputukan ang biktima. Tumilapon pa ang rider matapos ang pamamaril. Ang buong report sa krimeng yan, abangan dito sa Frontline Pilipinas. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-23 araw ng Agosto, taong 2024. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po ang frontline na balita. Dating Mayor Alice Go at mga kasamahan niya nakaalis daw ng Pilipinas nang dahil sa tulong ng mga big boss ng Pogo at iba pa nilang kasosyo sa negosyo. Koneksyon ng Bamban Pogo Hub at Porac Pogo Hub mas nagiging malinaw ngayong nadakip ang dalawang kasamahan ni Mayor Go. Ngayong long weekend, silipin live ang sitwasyon sa NAIA kung saan may mga pumalyak aircon at ang tagsa ng mga pasahero sa PTEX. Mga residente sa Davao City nabulabog ng sumiklab na sunog. 200 bahay natupok. Lalaking estudyante patay nang biglang pagbabarilin sa kanilang bahay sa Cebu City. Tinitignan motibo riyan, droga. Babae sa Tondo, Maynila, 4 na oras na wala matapos dukutin at makatakas. Hinimatay daw siya at nagising na lamang sa loob ng isang kwarto. At sa Frontline Showbiz, 18 na fans ng P-Pop Kings na SB19, landslide winner sa Fun Army Face-Off ng Billboard. Sinasabing sa tulong ng mga big boss ng Pogo at iba pa nilang kanegosyo o kasosyo sa negosyo, nakaalis ng Pilipinas sina dating Mayor Alice Go at kanyang mga kasamahan. Bukod dyan, naghihinala si Senator Sherwin Gatchalian na pinagtakpan ng ilang otoridad ang pagtakas ni Go. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Hanggang ngayon, hindi pa rin tiyak kung paano nakalabas ng bansa si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Ayon sa foreign immigration counterparts, galing na pala ng Bali, Indonesia si Go bago pa makarating sa Malaysia noong July 18. July 21 naman nang nakuhanan siya sa Kuala Lumpur Airport. Nung araw na yun, papunta na si Go sa Singapore. Halos 1 buwan sa Singapore si Go na sinasabing nakipagkita pa raw sa kanyang mga magulang at kapatid. Mula Singapore, tumawid pa Batam, Indonesia si Go sakay ng ferry noong Linggo. Wala pa tayong definite information on how they were able to depart. We are backtracking yung pinagdaanan nila going outside. 1 month na hindi mo alam, nakaalis na pala yung tao. May nagsabi rin sa akin na alam na ito ng BI almost 2 weeks before itong August. I don't think it will take 2 weeks to validate. Importante, mabilis yung action. No? Bakit itinago yung information sa amin, itinago yung information na yan sa publiko? Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, mga Pogo Big Boss at iba pang business partners ang tumulong umano para makapuslit si Go at kanyang mga kasama palabas ng Pilipinas. Yan ay sina Zhang Ji at Warren Wu. Si Ji ang presidente habang si Warren Wu naman ang finance officer ng Lucky South 99, ang niraid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sila raw ang nagbondo at nag-asikaso para magpalipat-lipat ng bansa ang grupo ni Go. Siya ang nag-book ng mga hotel doon sa Harris Hotel Batam for Sheila Go, for Alice Go, for Wesley Go, and Catherine Cassandra Leong. So siya talagang tumutulong. Also, Warren Wu, the finance officer, the operations officer of Lucky South 99, is also assisting them. Kasama rin daw sa tumulong ang business partners ng dating alkalde na sina Zhang Luijin at Bao Yingli na mga incorporators ng Bao Food Development, ang kumpanyang may-ari naman ng niraid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Kasama rin ang 2 sa qualified human trafficking complaint at sangkot din sa money laundering case sa Singapore.
Ayon pa sa PAOK, kumikilos na ang grupo para makuha ang pera nila mula sa mga nireid na pogo. Ang ginagawa na po nila ngayon is purely money laundering, how to be able to get their finances, so to speak. Yung hindi pa natin na-freeze, na hindi pa natin alam kung nasaan ang mga ito. Mahalaga raw na agad mahuli si Alice Go bago pa ito makalipat sa iba pang bansa. Kaya ang iniiwasan po ngayon ng PAOK sa pagtulungan natin sa immigration ng Indonesia, Malaysia, and Singapore, even Thailand, ay hindi makatawid ito si Alice Guo papunta ng Cambodia into the Golden Triangle. Kasi pag nakapasok na po yun ng Cambodia, Laos, Myanmar, endgame. Mahirapan na tayong kunin po ang mga yan. Sa ngayon, nasa Batam, Indonesia pa rin daw si Alice Go. Nag-request na ang PAOK sa Interpol na mailagay siya sa Blue Notice. Iniimbisigahan din ng PAOK kung may taga-gobyernong tumulong kay Go para lumago ang Pogo Hub. Imposibleng wala hong mga kaanib ng mga miyembro ng gobyerno na tumulong po sa kanila, former or current. Kaya nga pang panawagan ng Presidente, heads will roll, former or current. At lalo na po, hindi po ako spy. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Kumpiyansa naman ang mga operatiba na wala ng kawala ang isa sa mga dawit sa isyu ng nireid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga na si Cassandra Leong. Pero sino nga ba si Ong at ano ang koneksyon niya sa pamilya ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go? Alamin sa Frontline Report ni Rainiel Pawid. Kontrobersyal ngayon ang pangalang Cassandra Leong. Siya ang babaeng kasamang nahuli sa Indonesia ni Sheila Leal Go, na kapatid naman ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Sa kanyang Philippine passport, Catherine Cassandra Leong ang buong pangalan ng 24 anyos na si Cassie. Pinanganak siya noong May 23, 2000 sa San Juan at isang naturalized born Filipino. Chinese ang nanay at Pinoy naman ang kanyang ama. Unang lumutang ang pangalan ni Cassandra Ong nang salakayin ng mga operatiba ang Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Siya kasi ang tumatayong representative ng kumpanyang umuupa rito na Lucky South 99. Nitong Hulyo, nadiskubre rin ng mga otoridad ang halos 3 hektaryang Pogo Mansion sa Porac. Dito sinasabing tumira si Ong. Nakita pa ang portrait niya sa loob ng isa sa mga kwarto roon. Nadiskubre rin ng mga pulis ang ilang bulletproof na sasakyan daw ni Ong sa isang kasa malapit sa mansyon. Kwarto niya yon, tapos doon talaga sila nagmi-meeting yung mga bosses. Yung boat ng Porac, tsaka kung may bisita sila, doon din. Bukod sa Pogo-related activities, konektado rin si Ong sa pamilya ni Alice Go. Ayon sa PAOK, siya ang nobya ng kapatid ng dating alkalde na si Wesley Go. Nagkita pa nga raw si Ong at ang pamilya ni Go sa Singapore nitong July 21. Siya rin ang hinihinalang kasama at kausap ni Alice Go sa isang picture ng maispatan sa Kuala Lumpur International Airport. Sa ngayon, kumpiyansa ang PAOK na wala nang kawala si Ong. Hindi na rin niya raw kasi magagamit ang kanyang Chinese passport na kinansela na ng China. Sa ngayon, ipinag-utos na ng Kamara na roon i-detain si Cassandra Leong sa loob ng 30 araw dahil sa hindi nito pagdalo sa mga pagdinig kaugnay sa operasyon ng iligal na Pogo. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nakakulong pa rin sa detention center ng Kamara si Attorney Harry Roque matapos ipa-cite in contempt ng Quad Committee kagabi. Buwelta ni Roque, pinupolitika lang siya ng mga mambabatas dahil maingay siyang kritiko ng administrasyon. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nakangiti at nakataas pa ang kanang kamay ni Attorney Harry Roque nang ihatid ng House Sergeant at Arms sa detention center ng Kamara kagabi. Isang araw siyang pinadetain ng mga kongresista matapos ipasight in contempt ng House Quad Committee. Nabisto kasing nagsinungaling siya nang umabsent sa pagdinig noong nakaraang Biyernes. Palusot niya, may pinuntahan daw siyang hearing noong umaga't hapon ng August 16. Pero kinumpirma ng Manila Regional Trial Court na wala silang nakaschedule noon na hearing. Ayon naman kay Roque, maliwanag na political harassment o panggigipit dahil sa politika ang ginawa ng mga kongresista. Dalawa lang daw ang dahilan kung bakit siya ikinulong. Una, para patahimikin daw siya bilang maingay na kritiko ng administrasyon at kaalyado ng mga Duterte. At pangalawa, para pigilan daw siya sa pagiging abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC.
Bantay sarado ng mga miyembro ng Philippine National Police at ng Legislative Security Bureau itong detention center nito kung saan nga nakadetain si dating presidential spokesperson Harry Roque matapos ma-cite in contempt ng Quad Committee kahapon. Isang araw lang yung ipinataw sa kanyang parusa kaya ngayong alas 9 ng gabi inaasahang makalaya na rin siya. Nilinaw naman ng Quad Committee na hindi overkill at hindi pang-aabuso ang pag-contempt at pag-detain kay Roque. Binuweltahan din nila ang mga bumabatiko sa mismong pagdinig ng komite. They can say whatever they want to say. No? In fact, mula nag-umpisa itong Quadcom, marami na pong bumabatiko. Sinasabi nila na ito daw ay politically motivated, ito daw ay witch hunt. Kung merong along the way ay may tatamaan, may masasagasaan, kung yan ang katotohanan, yan po ang aming ilalabas. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Cambio muna tayo sa ibang balita. Malapitang pinagbabaril ang isang rider sa Dasmariñas, Cavite. Dinikitan ng nakamotorsiklo ring gunman ang biktima sa pinaputukan habang umaandar. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang mga ilaw ng dalawang motorsiklo na tila nag-uunahan sa Dasmariñas, Cavite pasado alas 12 ng hating gabi kanina. Nang maglapit ang dalawa, umalingangaw na ang sunod-sunod na putok ng baril. Hanggang sa makikitang dumausdos na ang isa sa mga motorsiklo at tumilapon ang rider nito. Habang ang isang motorsiklo naman, nagtuloy-tuloy sa pagtakbo. Dead on the spot ang binaril na rider. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumagsak ang katawan ng rider mismong sa harap ng punerarya na ito. Dito na rin siya nasawi at dito na rin ngayon pinoproseso ang kanyang bangkay para maiuwi at maiburol ng kanyang pamilya. Base sa investigasyon, tama ng bala sa ulo at katawan ng inabot na nasawing rider na si alias Ryan. Hindi pa malinaw kung ano ang motibo sa krimen. Ayon sa mga pulis, wala naman na ikwentong may kaalitan si alias Ryan. According sa asawa niya po, wala naman po siyang nakaaway pa. Nung wala namang banta din po sa trabaho, wala naman din po. Pero ayun po, sa ngayon under investigation pa rin po. Nagtatrabaho raw sa accounting office ng isang Pogo company sa Makati ang biktima. Pauwi na raw ito ng Cavite na sabayan ng riding in tandem at tambangan sa lugar na halos ilang metro na lamang ang layo sa kanilang barangay. Sa ngayon po, yung investigasyon natin ay nilalaliman pa kung ano talagang motibo ng suspect na to at ano ang naging punot dulo ng possible na alitan ng dalawang tao. Sinusuri na ng mga pulis ang makuha ng CCTV malapit sa crime scene para matunton ang mga salarin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Natulog at hindi na muling nagising ang isang lalaking binaril sa ulo sa Cebu City. Ang tinitingnang motibo sa krimen, droga. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Nakabulagta at wala ng buhay ang lalaking ito nang matagpuan sa loob ng kanyang kwarto sa barangay Mambaling sa Cebu City. Dead on the spot ang biktima matapos barilin sa ulo habang natutulog pasado alas 3 ng madaling araw kahapon. Kinilala ang biktimang si Gilbert Hilbolingo, 34 anyos. Nakita pa raw ng tiyuhin ng biktima ang pagpasok ng isang lalaki sa kwarto ng pamangkin. Pinapwersa yung pintuan na buksan. Tapos tumakbo ako dito. Sinilip ko. Pagsilip ko, nakabutinig na kong dalawang putok. Tapos biglang takbo yung tao. Nakita ko tagiliran lang. Medyo malit lang siya. Kasi height ko siguro. Kasi madilim eh. Hinala ng kaanak ng biktima, unsehan sa droga ang posibleng motibo sa pamamaril. Ang tingin ko ay kasi yung dati siyang nakulong, narihuli siya ng pulis. Ang balita doon may dalang pera yun. Kinuha ng mga pulis yata. So baka yon ang dahilan na pinababayad siya ngayon sa mayari ng droga.
Kinumpirma naman ng mga pulis sa dati na nakulong si Helbolingo dahil sa pagnanakaw at pagbebenta ng iligal na droga. Napag-alaman din criminology graduate siya at posible raw na sa krimen niya nagagamit ang kanyang mga napag-aralan. Nakuhanan din nila ng drug paraphernalia ang kwarto ng biktima. Hawak na rin ng mga pulis ang kuha ng CCTV kung saan 2 lalaki ang nahagip sa pinangyarihan ng krimen. The concerned police station already have leads, so hopefully we will be able to determine what is really the background of that particular case and incident. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Sa Maynila, tinutukan ng kutsilyo, hinimatay hanggang sa nagising na lang sa isang kwarto. Ganyan ang sinapit ng babaeng nakatakas mula sa umano'y dumukot sa kanya. Nagbabalik si Gary De Leon. Dito sa Quiricada Street sa Tondo, Maynila, nakuna ng CCTV ang babaeng itago natin sa pangalang Michelle. 9:07 kagabi, tumawid siya sa abalang kalsadang yan at sumakay ng tricycle para makipagkita sa kanyang kaibigan sa Balut, Tondo. Wala pang 30 minuto, nag-message online si Michelle sa kanyang boyfriend at kaanak. Parehong may salitang tulong sa mensahe ng biktima. Sa message ni Michelle sa kanyang nobyo, hindi agad ito maintindihan dahil sa dami ng maling type. Pero tila gusto niyang sabihin, may humahabol sa kanya. Dito na nag-alala ang pamilya ni Michelle at sinimula na siyang hanapin. Napapost pa nga agad sila sa Facebook. Hanggang sa makalipas ang 4 na oras, mag-aalauna kaninang madaling araw, nakuha na ng CCTV si Michelle na tumatakbo papunta sa isang ospital. Dito na siya nakita na mga residenteng sumaklolo sa biktima. Pinakalma siya hanggang sa sunduin na siya roon ng kanyang mga kaanak. Dahil sa naranasang trauma, hindi makausap ngayon si Michelle. Antsahin niya muna ang humarap sa media at ibinahagi ang nangyari. Ang nangyari, may biglang tumutok daw sa kanya ng kutsilyo. Pinaglalakad daw siya manang mabilis, tas wala na, hindi na niya alam. Hinimatay raw ang biktima at nagising na lang sa loob ng isang kwarto. Sabi niya, kinulong daw siya nang hindi daw niya kilala. Sinaktan po ba siya? Hindi ko po alam kasi wala pa po siya nakwento masyado. Nakahanap naman ng pagkakataong tumakas si Michelle, kaya nakalabas siya ng kwarto at saktong may nasakyang tricycle. Ayon sa kapitan ng barangay, inireport na sa mga pulis ang insidente. Ngayon po nababacktrack na po yung mga pulis para malaman kung saan nagsimula yung pangyayari. Desidido naman ang pamilya ni Michelle na idemanda at panagutin ang dumukot sa biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Usapang long weekend naman tayo. Pansamantalang isinara ang ilang chiller o aircon sa NAIA dahil sa pagpalya. Meron daw sanang backup pero napag-alamang barado rin. Live mula sa NAIA Terminal 3, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang mga pasahero dyan? Cheryl, hassle ang naramdaman ng maraming pasahero dito sa NAIA Terminal 3 dahil nga sa pumalyang chiller na bahagi ng air conditioning system. Tsumempo pa yan kung kailan umpisa pa naman ng long weekend at mas maraming pasahero ang dumaraan dito. Paypay dito, paypay doon. Ito ang naging eksena ng maraming pasahero sa NAIA Terminal 3 ngayong araw. Pati ilang airport staff at foreigners na naispatan namin, dumidiskarte rin para mahanginan. Mula sa mga nakapila sa check-in counters hanggang sa mga naghihintay ng kanilang flight, lahat init na init. Gaya ng grupo ni Jeanette Gafate na babiyahe papuntang China. Alas 9 pa sila na umaga dumating sa terminal para sa kanilang 7 p.m. flight. Inagahan na nga ron nilang punta para hindi sana hassle sa pag-alis pero naging jahe naman daw ang waiting time. Amoy pawis na kami. Parang galing kami araw. May jacket kami dala, mga naka-long sleeve sila kanina, nagubad na. Nakapanlamig kasi alam namin malamig ang airport eh, 'di ba? Pati ang pamilya ni Abner Pintang na naghahatid lang sana ng pasahero, nagulat sa sitwasyon sa airport terminal. Hindi namin na-expect na ganito yung dat namin. Kasi alam namin pag airport talaga malamig. Mas maraming tao sa ngayon, dapat yung tulad nitong facilities like aircon, nasa maayos talaga. Paliwanag ng Manila International Airport Authority, 3 sa 5 chillers ng terminal ang naobserba nila kahapon na mataas ang temperatura. Kaya minabuti nilang i-shutdown ngayong araw ang mga apektadong chiller para gawin. When we subjected it to chemical treatment, may mga nakita tayong parang shoot, no? Siguro parang nagbabara
And I think that's what's engineering parang the report is saying that that's causing the high temperature. Na kapag pinabayaan ito, baka mag-cause pa ng damage sa ibang part ng cooling system. Meron daw sanang backup na chiller ang NAIA Terminal 3 pero napag-alamang tila barado rin. Kaya para maibsan kahit papano ang init, nagdagdag na ng mga cooling fan sa loob ng terminal. Nasa 5 hanggang 10% pa namang dagdag na bilang ng mga pasahero ang inaasahan nila ngayong long weekend mula sa regular na 125,000 passengers sa 4 na terminal ng NAIA. Ang sama talaga nung timing, no? Of course, this is something that we do not want, no? We were really hoping na talagang maganda ang passenger experience ng ating mga pasahero dito sa T3. But what I can say is that we're doing everything that we can so that we can expedite itong repair na ginagawa natin. Bukas ng umaga hanggang tanghali, inaasahan daw may babalik sa normal ang air conditioning system ng NAIA Terminal 3. Kaya sa mga kapatid natin may schedule na biyahe ngayong gabi hanggang bukas, ang payo ng MIAA talagang magsuot muna ng light o mga maninipis na damit, magbaon ng mga portable fans at uminom ng maraming tubig habang minamadali naman daw nila ang paggawa sa mga apektadong chiller dito sa NAIA Terminal 3. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Silipin naman natin ang sitwasyon sa PTEX ngayong unang araw ng long weekend. At live mula sa Parañaque, nasa frontline na balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, kamusta ang pagdagsa ng mga pasahero dyan at meron pa bang mabibiling ticket? Julius, holiday ngayon at holiday din sa Lunes, kaya naman tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Yun nga lang, sa mga oras ito, Julius, ay pahirapan na ang pagkuha ng ticket sa ilang destinasyon. Pila ang mga pasahero sa ilang ticket booth dito sa PTEX. Maraming naghahabol para makapagbakasyon sa probinsya ngayong long weekend. Ayon sa pamunuan ng terminal, posibleng pumalo sa 170,000 ang kabuang bilang ng mga pasahero ngayong araw. Mas mababa ito ng bahagya kumpara sa 191,000 na naitala kahapon. Pero higit na mataas pa rin kumpara sa 130,000 na average daily passenger volume. In-expect natin, like yesterday, medyo marami pa rin hahabol na papauwi sa kanilang mga probinsya. Yung iba kasi may pasok pa kahit holiday. Ang college student na si Dari, 6 na oras naghintay bago nakabili ng ticket. Ngayon lang siya makakauwi ng Baguio dahil may pasok pa kahapon. Wala lang po is yung morning trip. Kasi po maaga pong umalis ng Cavite pero pagdating po dito is full na po yung 9 a.m. So ang nakuha ko po is yung 1:30. Inaasahan din ng PTEX na marami pa rin ang pupunta sa Batangas hanggang mamayang gabi. Nagkaroon naman ng delay kahapon sa mga biyaheng Cavite at Bicol. Natagalan daw kasing makabalik ang mga bus dahil sa traffic sa Metro Manila. Hindi na ganun kagano kalala siguro na traffic no because marami nang nakauwi kagabi. Bukas, posibleng pumalo pa rin sa 150,000 ang bilang ng mga pasahero. Inaasahan din daw ang pagluwas mula sa probinsya na mga magbabakasyon naman sa Metro Manila. Samantala, sarado ang LRT-1 dahil sa pagsasaayos ng signaling system nito bilang paghahanda sa nalalapit na pagsisimula ng operasyon ng LRT Line 1 Extension mula Baclaran hanggang Dr. Santos o Sukat sa Parañaque. Kaya naman marami ang magbubus na lang para makapunta sa kanilang destinasyon. Julius, as of 6 p.m. ay halos nasa 130,000 na ang kabuang bilang ng mga pasaherong nagpunta ngayon dito sa PTEX. At kani-kanina lang ay sinilip natin ang sitwasyon ng pila doon sa bilihan ng mga tiket. At yun nga, fully booked na ang mga biyaheng Baguio hanggang alas 8 ng umaga bukas. Kaya naman doon sa mga may balak pang bumiyahe, mag-check muna online o tumawag muna sa mga bus company para masiguro kung may available pang ticket. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Susunod, kapatid ni dating Mayor Alice Go na si Sheila Go at business partner ng alkalde na si Cassandra Leong maharap sa patong-patong na reklamo. 200 bahay na sunog sa Davao City. SB19 fandom na 18 landslide win ulit sa Billboard Fan Army Face-Off 2024. At Ian Veneracion, Richard Gutierrez, Maris Racal, Anthony Jennings at Daniel Padilla magsasama-sama sa isang pangmalakasang proyekto. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nasunog ang abot sa 200 bahay sa Davao City. Ang mitya ng apoy hinihinalang dahil sa pagwe-welding. Nasa frontline na balitang yan, si Bril Montalvo. Pasado alas 8 kaninang umaga nang baluti ng nagngangalit na apoy ang mga bahay sa Barangay 5A Bangkerohan sa Davao City. Nagbayanihan ang mga bombero at mga residente sa pag-apula ng apoy. Yung iba, umakyat pa sa bubong. Kanya-kanyang salba ng gamit ang mga residente. Buhos ng mga tubig kaso hindi maagapan talaga. Yun na. Wala, maghintay na lang na kung anong mangyari. Wala na. Wala na talaga. Wala. Ito na wala na. Ubos na, wala na lahat. Manghipos gamit. Agad akong nagsalba ng mga gamit ko. Kasi dito sa may gilid ko nagsimula ang sunog. Mga damit lang ang nadala ko. Nasunog din yung boarding house ko. Pati mga alagang hayop sinagip. Ako mga papilis? Una kong sinalba yung mga papilis ko tapos yung aso ko naman. Wala na talaga. Naabo na talaga yung bahay ko. Sa tala ng mga otoridad, aabot sa higit 200 bahay ang nasunog mula sa 2 purok. Ito na ang ika-4 na beses na nasunog ang nasabing lugar. Meron daw nagpapatrabaho ng bahay tapos merong nagwe-welding. Hindi raw nila namalayan kasi walang tao doon sa loob. Tapos nag-spark yung welding at doon na nag-umpisa ang apoy. Umabot ang higit 3 oras ang sunog bago ito naapula. Sa ngayon, nasa gym ng barangay ang mga apektadong residente. Nagsagawa na ng assessment ang Davao City Social Welfare and Development Office para sa tulong na ibibigay ng LGU sa mga biktima. Wala namang nasaktan. Inaalam pa ang sanhi ng apoy at kung magkano ang kabuuang halaga ng pinsala. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Abiso sa mga motorista, big time oil price rollback po ang aasahan natin sa susunod na linggo. Sa tansya ng Department of Energy, higit 2 piso ang tapyas sa kada litro ng diesel. Higit piso naman ang nakaambang rollback sa gasolina, habang 2 pisong naasama mababawas sa presyo ng kerosene. Ayon sa DOE, bunsod yan ng mahinang demand sa world market. Bukod pa dyan ang posibilidad ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Palestine. Nagbabala ang Philippine Space Agency sa posibleng pagbagsak ng debris ng rocket mula sa China malapit sa Northern Luzon. Ayon sa PhilSA, pinangangambahan bumagsak ang mga rocket debris 38 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte at 61 nautical miles mula sa Dalupiri Island. May posible ring bumagsak sa layong 82 nautical miles mula sa Babuyan Island at 66 nautical miles mula sa Santa Ana, Cagayan. Kahapon lang nang pakawalan ng China ang rocket na Long March 7A. Misyon nitong maghatid ng panibagong communication satellite sa kalawakan. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga panalong showbiz balita ngayong Biyernes. Gento sumuporta. Landslide winners ang fandom ng ating P-pop Kings SB19 na 18 sa katatapos lang na Fan Army Face-Off ng Billboard. Inanunsyo po yan mismo ng SB19 sa kanilang mga social media. Back-to-back win ito para sa 18 matapos manalo rin last year. Ngayon pong taon, naungusan ng 18 ang fanbase ni Rihanna na Navy. Taunang voting competition ng Billboard Music Chart, ang Fan Army Face-Off. Dito, nagkakaalaman kung sino ang pinakamalakas na fandom ng isang music act sa mundo. Eto pa nga, ipinakilala na ang karakter ni Rosana Roses na isa pang tutulong sa pagyaman ni Tanggol, Coco Martin, sa Batang Quiapo. Ikaw pala si Tanggol. Matunog na matunog ang pangalan mo dito sa Quiapo.
Sa episode kagabi, nakipag-deal si Tanggol kay Divina para maibenta ang kanyang diamante. Kapalit po niyan, gagawing kasosyo sa mga negosyo at ari-arian ni Divina ang buong tropa ng ating bida. Bago ang tagpong iyan, nauna nang nabanggit ni Osang na magiging kaibigan ni Tanggol ang kanyang karakter sa serye. Kung papaano niya pa matutulungan si Tanggol, dapat tutukan gabi-gabi sa FPJ's Batang Quiapo, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng gabi dito lang sa TV5. Eto pang matindi, magsasama-sama ang ilang mga naglalakihang bituin sa isa na namang pangmalakasang teleserye rito sa TV5. Yan ang Incognito na pagbibidahan ng mga pinakasinusubaybayang artista ng ating henerasyon. Kabilang sina Richard Gutierrez, Daniel Padilla at Ian Veneracion. Makakasama pa nila ang breakout love team na sina Maris Racal at Anthony Jennings. Nariyan din sina Baron Geisler at Kyla Estrada. Abangan po ninyo ang much-awaited project na yan dito sa Kapatid Network very, very soon. Susunod, unang kaso ng Mpox na Clade 1 variant nakapasok na sa Asia na italayan sa Thailand. At ahas ng bulaga sa loob ng isang classroom sa Tacloban, Leyte. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagulantang ang mga estudyante ng Leyte National High School dahil sa isang surprise visitor. Sa video makikitang abalang nakikinig sa lecture ang grade 7 class na iyan. Walang nakapansin sa pagpasok ng ahas na mabilis na nakagapang sa ilalim ng mga upuan. Maya-maya pa agad nagtayuan ng mga estudyante, ang ilan napatakbo palabas ng classroom. Hindi nahuli ang nakapasok na ahas. Wala namang estudyanteng nasaktan. Bantay Mpox naman, naitala ang unang Clade 1 variant ng Mpox sa Asia matapos tumama sa Thailand. Base sa Department of Disease Control, isang lalaking 66 years old na European na galing Africa ang pasyente. 43 raw ang naka-close contact nito at kasalukuyang walang ipinapakitang sintomas ng Mpox. 21 araw silang imomonitor. Ayon sa mga eksperto, mas delikado at nakamamatay ang Clade 1 variant. Sa ngayon, 14 na bansa sa Africa ang positibo riyan. What's up mga kapatid? Set na ang quarterfinal matchups ng 2024 PVL Reinforced Conference at magsisimula na ang hampasan bukas sa Philoil Eco Oil Arena. At 4 p.m. masusubukan ang tapang ng Capital One Solar Spikers at makakatapat nila ang Signal HD Spikers na may ongoing 7-game winning streak. Abangan ng fans si Super Import Marina Tushova at kung kakayanin niya buhatin ang team sa panalo. At 6 p.m. naman magtatapat ang undefeated Akari Chargers, ang Farm Fresh Foxies na may dalang momentum galing sa kanilang panalo kontra Choco Mucho Flying Titans. Tutuloy ang quarter sa August 27 ng 4 p.m. kung saan magbabakbakan ng PLDT High-Speed Hitters at Sherry Tigo Crossovers. Umabot ng 5 sets ang kanilang elimination round matchup kung saan pinangunahan ni Catherine Bell ang crossovers. 6 p.m. naman ang rematch ng 2019 Reinforced Finals, Creamline Cool Smashers versus Petrogas Angels. Panalo ang Angels sa likod ni Best Import Wilma Salas sa kanilang laban noong elimination round. And speaking of volleyball, bumisita dito para sa isang fan event si Japanese superstar Ran Takahashi. Ayon sa malalaro, amazed siya sa suporta ng mga Pinoy at Pinay sa kanya kada napapadayo siya. Nakalahok si Takahashi sa 2024 VNL Manila leg pero isang laro lang siya nakapagpakita at kinailangan umuwi agad dahil sa knee injury. Ngayon naman na andito siya at walang laro, gusto lang niya i-explore at enjoyin ang Pilipinas.
Plano daw niya bumisita sa mga sikat na tourist destinations dito katulad ng Cebu. At tinatanong pa nga niya ang fans saan pa okay pumunta. Okay ang alis mga kapatid, may sports pa tayo mamaya. Susunod, kapatid ni dating Mayor Alice Guo na si Sheila Guo at business partner ng alkalde na si Cassandra Leong mahaharap sa patong-patong na reklamo. Sa Frontline News Abroad, bulkan sa Iceland, pumutok na naman sa ika-6 na beses. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Maharap sa patong-patong na reklamo ang kapatid ni dating Mayor Alice Guo na si Sheila Guo at business partner ng alkalde na si Cassandra Leong. Kabilang dyan ang obstruction of justice at paglabag sa immigration law at Philippine passport law. Live mula sa NBI office sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio. Elaine, may pag-asa bang makalabas si Guo at Ong sa NBI ngayong weekend? Julius, buong weekend mananatili sa tanggapan ng NBI sina Sheila Guo at Cassandra Ong. Paliwanag ng otoridad, inabutan kasi sila ng holiday at katatapos lang din ng inquest proceedings ng dalawa. Isang araw na mula nang maibalik sa Pilipinas mula Indonesia si Sheila Guo, ang kapatid ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at ang business partner niyang si Cassandra Ong. Nananatili sila sa tanggapan ng National Bureau of Investigation. Bago yan, isinailalim na sa inquest ng Bureau of Immigration kagabi si Guo dahil sa paglabag sa Immigration Law at Philippine Passport Act. Nahulihan kasi ang kapatid ng alkalde ng Chinese passport kung nang madakip sila sa Indonesia. Zhang Mir ang pangalan niya sa Chinese passport at nagtugma rin ng fingerprint ni Guo at Zhang sa analysis na isnagawa ng NBI. Nag-misrepresent daw si Guo bilang Filipino citizen kahit Chinese national siya. Si Ong naman ay hindi na sinampahan ng reklamo ng immigration dahil siya ay Philippine passport holder. Pero hindi pa rin siya lusot sa reklamong obstruction of justice at paglabag sa immigration law dahil illegal din siyang lumabas ng bansa. I think it's quite clear kung bakit yung obstruction of justice ay kakasuhan natin kay Kathleen Ong. Pero ayon sa abogado ni Guo na si Attorney Stephen David, arrest order lang mula sa Senado ang mayroon laban kay Guo. Wala na magkaso si Sheila eh. She was not even charged before any court. She was just being sought in the Senate. What is that? Pagka umapil siya sa Senate, ano ba yun? Tapos na yun. Hindi ka na pa fugitive pagka contempt ka ng Senate. Malayo yun, malayo yung harboring. Kunestyon din ng abogado ni Ong na si Attorney Ferdinand Topacio ang pagkakaditi nila sa NBI, lalo't wala pa naman daw kasong kinakaharap si Ong. Wala pong ganitong nag-exist na mga facts dito. Yung sinasabi nilang obstruction of justice, do they have personal knowledge of the elements of the crime? Harboring a fugitive, do they have personal knowledge of the findings, of the facts involved in the crime? Wala eh. Ang merong warrant, we will concede, is the House. Bailable ang mga reklamong kinakaharap ni Guo at Ong, pero posible pa raw maharap sa mas mabigat na kaso ang dalawa. Sinubukan ng News 5 na kuhanan ng pahayag si Guo at Ong pero tinakbuhan lang nila ang mga miyembro ng media. Sa ngayon, mananatili muna si NBI si Guo at Ong. Kailangan daw munang masampahan ng kaso ang dalawa pero inabutan ng holiday ang NBI. Hindi naman daw maituturing na paglabag sa reglementary period ang pag-detain kina Guo at Ong sa NBI. Remember, holiday tayo. Hindi umaandar yung reglementary period na 36, 12, 18, 36. Hindi umaandar yun dahil walang office available. So, maaandar lang yun magmula nung pagka-aresto namin kagabi hanggang mag-uumpisa uli sa Martes na. Dinapensahan din ng DOJ ang desisyon nila na dalhin si Guo at Ong sa immigration at NBI. Meron din kaming reason to take custody and to charge them with several crimes. So, it was a very unique situation, kaya maganda na nag-usap-usap kami kahapon. And we all came into agreement na we will just go through the proper process, which is for the law enforcement agencies to do their job first.
Nangako naman daw ang NBI na iti-turn over sila sa Senado matapos ang inquest proceedings. Ito ay para humarap sa pagdinig sa Martes tungkol sa mga pogo. Ano yung operation nito? Gaano kalawak? Alam natin transnational crime to. May mga money launderers sa Singapore, sa ibang bansa. Sino-sino yung mga yon? Kung merong mga government officials na tumutulong sa kanila o nakasabwat dito, sabihin na rin nila. Mag-tell all sila, ika nga. Kung hindi sila magsasalita, mananatili raw silang nakadetain sa Senado. Maaari rin silang ilipat sa Pasay City Jail kung hindi sila makikipagtulungan sa pagdinig. Julius, ayon naman sa Bureau of Immigration, maglalabas sila ng deportation order kay Sheila Lialgo pero hindi pa raw ito agad maipatutupad dahil kailangan muna niyang harapin ang lahat ng reklamo laban sa kanya. Yan muna ang latest mula rito sa NBI. Balik sa inyo. Maraming salamat, Elaine Fulencio. Susunod, bulkan sa Iceland pumutok. 30,000 residente apektado. At engagement ring ng aktresa si Kim Molina, handmade mismo ng fiancé niyang si Gerald Napoles. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Muli na namang pumutok ang bulkan sa Iceland. Yan na ang ika-6 na volcanic activity roon mula noong December 2023. Sa video, kita ang pagsirit ng lava mula sa bulkan hanggang sa umagos ito. Wala namang nasaktan pero apektado niyan ang 30,000 residente na nakatira roon. Inilikas na ang ilan sa kanila. Nagbabala naman ang mga eksperto na posibleng tumagal ng dekada ang pag-aalboroto ng bulkan. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Nag-uumapaw ang kilig ng singer-actress na si Kim Molina matapos madiskubring ang engagement ring niya. Handmade mismo ng fiancé na si Gerald Napoles. Sa kanyang post sa Instagram, in-upload niya ang ilang video ni Gerald habang mano-manong ginawa ang espesyal na singsing. Tampok din po sa video ang pagpapaalam ni Gerald sa mga magulang ni Kim para pakasalan ang kanyang longtime partner. Ang mga eksenang yan ni-reveal ni Gerald kay Kim matapos ang kanilang bonggang wedding engagement sa PETA Theater kung saan sila unang nagkakilala 10 years ago. Congratulations again, Kim at Gerald. Nagsisiksikan ngayon sa ilang classroom ang mga elementary at senior high school students sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Pati ang ibang guro sa isla sa tent na rin natutulog dahil wala nang matirhan. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Komportable naman po. Kahit wala siyang kutsyon, okay lang naman po. Inabutan naming nag-aayos ng higaan sa loob ng kanyang tent si Michelle Cascara dito sa Pag-asa Island. Pero hindi camping ang pakay niya sa isla. Isa si Michelle sa 2 guro ng unang batch ng senior high school student sa Pag-asa Integrated School. Tubong Quezon sa mainland Palawan si Michelle. Pero kahit walang maayos na pabahay, mas pinili niyang magturo sa isla. Kasi as a teacher, di ba, flexible naman dapat. So binigay po sa amin yung assignment na ito. So kailangan namin maging flexible. Ang tent ni Cascara nasa loob mismo ng classroom kung saan siya nagtuturo. Dito na rin ang kusina at palikuran niya. Yun nga lang, bukod kay Cascara, may 2 pang teacher ang cashier niya sa classroom. Kaya ang siste, sabay-sabay ang klase ng grade 2, grade 3 at mga senior high student sa iisang classroom.
Kung tutuusin, may pabahay naman para sa mga guro sa isla. Pero nang bisitahin ito ng News 5, isang bahay kubo lang ito na may 2 kwarto. 11 mga guro sa Isla Pag-asa. Kaya may mga kagaya ni Teacher Michelle na dumiskarte na lang na magtayo ng tent para hindi na makipagsiksikan. Aminado naman ang officer in charge ng Pag-asa Integrated School na walang maayos na tirahan ng mga guro sa isla. May nakalaang proyekto na raw para rito, pero hindi pa nila alam kung kailan sisimulan. Pinabot na rin namin sa munisipyo, bago kami umakyat, nag-usap na rin po ang supervisor namin at yung principal na bibigyan po talaga ng housing ang teacher. Ano lang po, hintayin lang po yung time kasi parang ang munisipyo daw po bumabangon pa sa pagkabagsak ng bagyong Odette. Hindi lingid sa kalaman ng marami ang banta ng China sa Pag-asa Island at sa buong West Philippine Sea. Masyado ring isolated at malayo ang isla sa Palawan. Pero ang mga pinadalang teachers dito wala raw hazard pay. Ayon naman kay Education Secretary Sonny Angara, wala talagang special hazard allowance ang mga guro sa Pag-asa Island. Base kasi sa hardship index o assessment ng DepEd, hindi naman itinuturing na sobrang hirap na lugar ang Pag-asa kung nasaan ang eskwelahan nila Michelle. Titiis ko na lang po kung anong meron dito. Para lang ma-render sa kanila yung knowledge na kailangan nila para sa paghubog na kanilang sarili or pagkatao nila. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Pagmatagalang solusyon sa problema sa basura ang hiningi ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga lokal na opisyal na dumalo sa Local Governance Summit ngayong araw. Nasa Frontline na balitang yan si Ria Fernandez. Problema sa basura. Yan ang itinuturong dahilan ni Pangulong Bongbong Marcos sa nakikitang pagsipa ng mga kaso ng leptospirosis sa bansa. Katunayan sa huling datos ng Department of Health mula January 1 hanggang August 3 ngayong taon, lumobo na sa 2,115 ang tinamaan ng sakit. 255 sa mga ito ang naitala mula July 21 o pagkatapos ng malalang pagbaha dahil sa bagyong Karina at Habagat. Bukod sa leptospirosis, marami pang waterborne diseases ang binabantayan tuwing tag-ulan gaya ng dengue. Kaya naman sa Local Governance Summit sa Philippine International Convention Center kanina, hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang higit 4,000 lokal na opisyal na solusyonan ang problema sa basura. Local chief executives must work harder to utilize environmentally sound methods and waste minimization measures to protect public health and, of course, our environment. Sa ngayon, pinangungunahan ng DILG ang Kalinisan Program kung saan bawat LGU ay naglulunsad ng malawakang cleanup drive tuwing Sabado. Pero batid ng Pangulo na kulang ang hakbang na ito at kailangan pa rin ng pangmatagalang solusyon. As I have always said, sometimes we blame technology. Because of technology, because of the improved ways that we can do in terms of production, in terms of packaging, this increases the amount of garbage that is generated. But once again, I also look to technology to provide the answers. There are so many new technologies that are being developed precisely to solve this problem. Kasabay sa pagtalakay sa teknolohiya, hinimok ng Pangulo ang mga LGU na makipagsabayan sa digitalization para mas mabilis na maihatid ang serbisyo sa mamamayan. Our government is conducting caravans nationwide to promote the adoption by LGUs of the eLGU system as their electronic business one-stop shop, making government transactions convenient for the general public. Layunin ng Local Governance Summit ng DILG na bigyan ng pagkakataon ng mga LGU na matuto sa best practices ng bawat isa. Nasaan na ba ako? Anong polisiya kailangan ko? Anong ordinasya kailangan ko? Wala pa ako nito, wala pa akong ganyan. Lalong-lalo na sa basura, yung solid waste management. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Inilabas ng NBI ang mga CCTV footage kung saan nakita ang pagpasok at paglabas ni Sandro Mulak sa hotel room kung saan umano siya inabuso. Sinuri ng eksperto ang kilos ni Sandro at kapansin-pansin daw ang pagbabago. Nasa Frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio.
Sa mga nakalap na CCTV footage ng National Bureau of Investigation o NBI, makikita ang paglabas ni Sandro Mulak sa kwarto ng isang hotel noong July 21, 2024, 4:39 ng madaling araw. Paglabas niya ng hotel, tumawid siya papunta sa isa pang kalapit na hotel. 4:48 ng madaling araw, nakarating si Sandro sa 7th floor kung saan naka-check-in umano ang dalawang independent contractor ng GMA Network na sina Richard Cruz at Jojo Nones. 5:24 AM, makikita ang room attendant na may dalang dalawang bote. Inihatid yan sa naturang kwarto. Pagsapit ng 6:46 ng umaga, makikitang lumabas mula sa kwarto si Sandro. 6:53 AM na makabalik sa kanyang hotel ang aktor. Sa isang punto, napaupo pa sa gilid si Sandro. Ayon sa NBI, kapansin-pansin ang kakaibang kilos ng aktor magmula nang lumabas sa kwarto ni na Cruz at Nones. Mapapansin mo sa CCTV footages na siya ay balisa na, masyadong anxious at nagmamadali. Tugma ang mga CCTV footage sa salaysay at behavioral analysis ng NBI kay Sandro. Wala pang pahayag ang panig ng aktor kaugnay ng mga CCTV footage. Formal nang naghain ng reklamong rape through sexual assault ang kampo ni Mulak at NBI sa Department of Justice. Ang kampo naman ng mga independent contractor, hindi pa raw napapanood ang mga CCTV footage. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Binaligtad ng Sandigang Bayan ang naunang conviction ito kay Senator Jinggoy Estrada para sa mga kasong bribery at indirect bribery kaugnay sa pork barrel scam. Kasunod dito ng inihaing motion for reconsideration Estrada na kinatigan ng Sandigang Bayan 5th Division. Ayon naman sa senador, pinatunayan ng desisyon ng anti-graft court na wala siyang tinanggap na suhol direktaman o hindi. Hindi raw siya kailanman gumamit ng pondo ng bayan para sa kanyang sariling interes. Nagugat ang reklamo laban kay Estrada sa aligasyong isa siya sa mga tumanggap ng kickback galing sa pork barrel scam ni Janet Lim Napoles. Pero bukod sa aligasyon ng suhulan, nauna na rin pinawalang sala ng Korte sa Estrada sa kasong plunder noong Enero dahil din sa PDAP scam. Sa Baguio City, pinili ng marami na magpalipas ng long weekend. Kaya naman ang mga otoridad naghahanda na para sa mabigat na traffic at pinaigting na rin ang seguridad. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Maaga pa lang kanina, nagdadatingan na ang mga turistang namamasyal sa Baguio City. Ang ilan sa kanila mula pa sa iba't ibang probinsya gaya ng Bulacan at Isabela. Susulitin daw nila ang pahinga ngayong long weekend. Medyo dito lang kami naan sa Quezon Road. Yung mga view po, tapos yung klema, yung lamig. Kasi mainit sa Isabela. Pero dahil dagsana ang mga turista, problema ngayon ang kawalan ng parking space. Ang Baguio City Police nagpakalat na ng 300 pulis partikular sa mga tourist spot at mga terminal ng bus. Mayroon na rin silang nakadeploy na mga pulis na nagmamando sa trapiko. Binabantayan po natin yung mga entry and exit points natin. Katulad po ng Marcos Highway, Quezon Road, ang Nagilian, and also yung sa Tip-Top or Ambuklaw Road. At babantayan natin yung pagpasok at pag-exit po ng mga sasakyan. Kaninang umaga, light to moderate pa ang trapiko sa mga kalsadang papasok at palabas ng lungsod. Pero posibleng bumigat pa ito sa mga susunod na araw. Dagsana rin ang mga biyahero sa mga terminal ng bus papunta sa mga probinsya. Kaya ang 63 anyo sa Sinanay Mary na uuwing Pangasinan, nangangambang walang masasakyan na bus. Mahirap sigurong sumakay kasi madami ring bababa ngayon. Tiniyak naman ng mga bus company na may sapat silang mga sasakyan. Magdadagdag kami kung manggaling Tarlac, mga 3 o 4, gano'n. Dire-diretso na, going to Panayber na yan, pagpasok number, Christmas hanggang Holy Week na yan. Paalala naman ng city government, bagamat holiday, epektibo pa rin ang number coding scheme. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, kinapos lang si Pinay tennis star Alex Ayala sa Grand Slam main draw pagkatapos maisahan ni Elena Gabriela Hughes ng Romania sa US Open qualifiers. Maganda sana ang simula ng Pinay at kinuha ang first set pero dumiin na ang kalaban sa second and third para kunin ang panalo. 2 beses na this year na 1 win away si Ayala para sa Grand Slam kaya tuloy-tuloy lang dapat ang suporta nating Pinoy at mga Pinay sa ating pambato. Sa volleyball, makakatapat ng Alas Pilipinas men's team ang Indonesia sa Leg 2 ng Southeast Asian B-League mamayang gabi. First game ng koponan natin pagkatapos makuha ang first ever bronze medal ng bansa sa Leg 1 ng torneo. Maraming challenge sa makakatapat ng Alas Pilipinas lalo na at hindi makakalaro si Brian Bagunas na maganda ang nilaro noong huling leg. Ayon kay Coach Frigioni,
kakailanganin daw ng mga Pinoy bawasan ang kanilang errors at mas maging consistent. Sabi din ni Coach na maganda sana ang intensity ng ating mga pambato noong first set pero hindi na-maintain hanggang dulo ng match. Sa PBA, dinomina ng TNT Tropang Giga ang All-Filipino Cup defending champions Meralco Bolts sa ongoing Governors Cup. Dikitan pa ang laro noong first half pero uminit na ang TNT sa third para kunin ang double-digit lead. Hindi na ito pinakawalan at kinuha ang 93-73 win. Pangalawang panalo ito ng Tropang Giga habang baba sa 1-1 ang Bolts. Sa season debut naman ng NLEX Road Warriors, kinuha ang panalo kontra Blackwater Bossing 104-87. Nagtala ng 24 points, 11 assists, and 9 rebounds si Berto para bigay ang unang panalo ni Coach Rongo Chicos as NLEX head coach. At yan ang mga pandi ng Sports News today. It's your Sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Mga kapatid, isa na yata sa mga pinakasikat na ibon ngayon ang kuwago. Itong pambihirang ibon na ito, alam nyo bang isa sa mga pinakamatandang bird species sa buong mundo? Sa tala nga po ng mga ornithologist o bird experts, sinasabing 56 million years ago, may mga owl na. Sa mundo ng mga ibon, umaangat ang mga kuwago dahil sa kanilang pambihirang mga mata na imbis na pabilog, medyo pahaba sa loob. Special feature po yan para mas makakita sila sa dilim. At hindi kagaya ng ating mga mata na narorotate sa iba't ibang mga direksyon, iyong sa kanila, steady lang. Pero ang kanilang mga leeg, naiikot naman ng 270 degrees. Ito pang interesting. Kung sa atin, iisang pares lang ang eyelids o talukap, iyong sa kanila, tig-tatlo bawat mata. May pangkurap, meron ding pangtulog, at meron pa para mapanatiling malinis at healthy ang mga mata. Isa pang nakakamangha sa mga ibong ito, di tulad po ng ibang birds of prey, tahimik lang silang manghuli. Malalambot kasi ang kanilang mga pakpak at balahibo na kapag lumilipad sila ay halos walang tunog, kaya naman napapadali ang kanilang pandaragit. Hindi tulad ng ibang mga ibon, ang mga kuwago, solitary animal o sadyang mapag-isa, maliban na lang kung bumubuo sila ng pamilya. Ilan lamang po ito sa mga katangian ng mga kuwago. Ang mga yan masinsing inaral at sinaliksik para sa araw-araw na patunay na ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nabudol ang dalawang content creator ng isang nagpakilalang CEO ng iba't ibang negosyo. Hiniraman sila ng daan-daan libong piso pero wala naman palang pambayad. Nasa frontline balitang yan si Mon Gualvez. May daan-daang libong followers sa TikTok si Rinka. Sa isang event, nakilala niya si Melvin Dioso na abogado, anak ng general, chief operating officer at CEO ng iba't ibang kumpanya. Sa pagiging big time ni Melvin, may sarili nga siyang bodyguard sa driver. Pero napansin daw niyang tuwing lalabas sila para gumimik, iiwas si Melvin sa bill. Sasabihin sa kanila na sila muna ang taya. Pero dinedma lang ito ni Rinka lalo't madalas naman silang regaluhan ni Melvin. Hanggang sa nagsimula na raw mangutang sa kanya ni Melvin. Nagpatong-patong na rin ang mga inabono ni Rinka na umabot na ng halos 270,000 pesos. Ang CEO kuno, hindi ito mabayaran. Sobrang delusional, isa siyang swindler talaga. Sobrang pagpapakitang tao yung ginawa niya. Hindi lang si Rinka ang nabudol niya. Kiniibigan din ni Melvin ang content creator na si Bambi. Nangako si Melvin na papahiramin siya ng malaking halaga with zero interest. Pero ang siste, bago mapahiram si Bambi ng 8 million pesos, nangutang muna si Melvin sa kanya ng 120,000 pesos. Pero ang pinambayad ni Melvin kay Bambi na tseke, tumalbog. Sabi ko, paano niya ako papautangin ng 8 million kung yung utang niya sa akin hindi niya mabayaran?
Abangan ang kabuuan ng mga kwentong yan ngayong linggo, 4:45 ng hapon bago mag-Frontline Pilipinas Weekend. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Nasa pool sa CCTV ang pagnanakaw sa isang convenience store sa Mandaluyong. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Masdan ang lalaking nakaitim na damit at may bitbit na eco bag sa loob ng isang convenience store sa Barangay Buhayang Bato, Mandaluyong. Isa-isa niyang kinuha sa estante ang mga bote ng alak at inilagay sa bag. Sa sunod na estante, tila namili pa ang lalaki bago kumuha ng mga tsokolate sabay lagay sa bag. Nakita ko may sinilid siyang wines. Doon ko na siya natyagang maigi sa CCTV. Kung saan siya pupunta, kung babayaran niya ba sa counter. Pero ang lalaking akala mo shopper, shoplifter pala. Hindi na nakunan ng kamera ang pangyayari sa labas ng tindahan. Pero ayon kay Richard, hinabol niya ang lalaki sa labas. Nakita ko po siya. Nakasakay na po siya ng motor. And then pagkasakay niya po ng motor, paandar na po siya. Doon ko po hinawakan yung kanyang eco bag na kulay dilaw. Hinila ko na po. Saka po kami nagpambuno. Kinarurot pa raw ng lalaki ang kanyang motorsiklo hanggang sa bumangga sa poste. Dito na nabawi ang mga ninakaw ng suspect na nagkakahalaga ng mahigit 2,000 piso. Pero nakatakas pa rin ang magnanakaw at 2 pang hinihinalang kasabot niya na nagsilbi umanong lookout. Nangako naman ang barangay na mas paigtingin pa nila ang pagkapatrolya sa lugar para mahuli ang mga suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Isang kotse ang bumangga sa concrete barrier sa EDSA. Ang driver inantok daw. Wasak ang harapan ng kotse matapos sumalpok sa isang concrete barrier sa Guadalupe sa Makati City. At sa lakas ng impact, halos pumasok ang barrier sa bumper ng sasakyan. Ayon sa driver, inatake siya ng antok habang sakay ang pasahero na ihahatid sana niya sa airport. Ligtas naman ang driver at ang kanyang pasahero. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Happy ngayon si BINI member Aya Arceta sa latest respectful encounter niya sa kanyang fans nang minsan siyang lumabas in public. Sa nirepost niyang video sa X na dating Twitter, spotted si Aya sa isang fast food sa BGC na looking very carefree and happy. Hindi po tulad ng mga nagdaan niyang enkwentro sa public places, hindi po siya dinumog ng fans. Magiliw lang siyang nilapitan ng ilang staff ng kainan at nagpa-picture. Sa kanyang caption, sinabi niyang very peaceful ang naging paglapit sa kanya ng fans doon. Magalang din ang pagpapaalam ng ilan para makasama siya sa larawan. Bago po nito, ilang beses nakiusap ang BINI members sa publiko na sana'y igalang ang kanilang privacy, lalo na kapag sila'y nasa pampublikong lugar. Ito pa nga para po sa mga Arianator, naglabas ng bagong vinyl at digital deluxe editions ng kanyang album na may everything ang pop star na si Ariana Grande. Para po yan sa 10th anniversary ng nasabing album. Iyong vinyl o plaka, available na for pre-order sa website ni Ariana. Sa bagong edition na ito ng sophomore album ni Ari, isinama na rin ang 2 pa niyang unreleased tracks na Too Close at Cadillac Song. 2014 nang ilabas ni Ariana ang My Everything na mabilis na umusad sa number 1 spot sa Billboard charts. At eto pa, pinupusuan po ngayon ang pasabog na photoshoot ng ating pambato sa Miss Universe 2024 na si Chelsea Manalo. Ang tema, Victory of a Dark Horse. Dahil si Chelsea, panalo ang poses kasamang isang literal na dark horse. May isang shot pa kung saan ang ating Miss Universe Philippines tumayo pa sa mismong kabayo while looking very confident. Ang kanya pang caption, labels may say dark horse, but my victory will be defined by my authenticity and determination. Puspusan pa rin ang kanyang paghahanda para sa nalalapit na Miss Universe 2024 na gaganapin sa Mexico sa Nobyembre. At yan po ang ating showbiz updates at K-Alaman ngayong Biyernes. See you on Monday mga kapatid. Ako po si Kalad Karen. Sa magsaring kwentong makukulit, malulupit at talaga namang ikay mapapakapit.
Ang pahapyawan natin sa top 5 ng mga kwentong Mark Logan bukas. Mabilib sa small but terrible bulilit na ang galing sa dance floor, abay di dapat minamaliit. At kung kwento rin lang naman, matatawa ka sa one-man comedy team ng Trending na Kuya. Yan at iba pang hanep na storya sa Kwento Sang Minuto. Simulan na ang tawanan sa mga linya niyang makatotohanan. Abay, relatable ang bawat eksena dito sa Todo Family. Aba naman, kwelang-kwela. Bagets man daw siya sa inyong paningin, aba, huwag daw siyang ismulin dahil sa entablado, siya ang dancing queen. Golf ba ang hanap mo? Dito sa lugar na ito, tila dream sequence ang maglaro. Pagpalo, mapa-amateur o pro, talaga namang ikay maiinganyo. Wow! Di kukulot ang kilay sa mga banat niyang eksahirada. Uunat ang dapat umulat sa aliw na superpowers nitong si Miss Heart. Parang may sabi, napatawas na ba ito? Kakaibang trip, ihanda nga sin. Ang halo-halong sapi, ipapamalas ni Tony Yeo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mark Logan, News 5. Happy long weekend! Long weekend! Sana all! Sana all. Sarap! Sa inyo ba wala? Wala Monday? po. Monday, Present? kita-kita tayo Monday. Trabaho pa rin natin. Hindi applicable sa atin yun. Sa kanila lang yun. Long Ingat po weekend. sa mga biyahe. Ingat sa biyahe. Yan, na mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.